Hello, what's up? This is Cotman back again for another random video lang po ito. Ito naman is tuturuan ko lang kayo ng basic lang po to. Sobrang basic lang again sa mga hindi advanced users dyan. Ang pagtanggal ng mga bloatware. Safe na mga tanggalin na bloatware. Tsaka konting turo na din sa inyo kung ano yung tamang setup ng inyong mga Poco smartphones. Okay? So this one is a Poco M6 Pro. As you can see sa design naman siguro. Yeah, this one. Yeah. So, papakita ko lang sa inyo saglit. Don't worry, napakadali po nito. Wala po tayong pakikialaman sa developer's option. Save po ang inyong mga Gcash. At pagkatapos, i-reboot din natin para makita nyo na safe. Hindi po maapektuhan ng buong system nito. Okay? So, unang-una, ito, bago reformat po ito actually. So, ang unang-unang gagawin nyo po is long press muna sa bakanting area ng inyong home screen. Long press hanggang sa lumabas yan. Pag nagaganyan na siya, click nyo po itong gear icon. Yun. And then from here, makikita nyo, click nyo po itong more. Yun. So, ito. Importante po ito kasi kung mapapansin nyo, pag nag-swipe tayo, meron ditong Google pa sa gilid. Yun. So, gumagamit po yan ng battery and processing power and higit sa lahat, internet. Itong Google na to, wala lang siya ngayon nakalagay kasi wala pa akong ini-enter na account. Pero pag may ini-enter ako na account, magkakaroon na po yan ng mga balita, mga recommendations, suggestions. So, tatanggalin natin yan. Itong gagawin nyo po ha. Long press, gear icon, more, yun. And then, yung Google na yun is, ito po yan negative screen. Yung negative screen is, lagay natin none. Okay? So, pag check natin yan, pag swipe, wala na. Hindi na po yung magpapakita yung negative screen na yun about sa Google. So, bawas na po agad tayo dun sa trabaho ng battery, CPU, tsaka RAM, at tsaka internet. So, again, balik tayo dun. Di pa tayo tapos. Actually, marami pa to. More ulit. And then, from here, pwede po kayo pumili dito either buttons or navigations. Buttons is ganito yung traditional, yung lumang style. Pero kung sanay na kayo sa gestures, which is I would recommend, kasi halos lahat na ngayon papunta ng gestures, tingin ko malapit na mawala itong buttons na to. Pero nasa inyo naman yan. Again, available po yung buttons. Mas preferred ko lang gesture. So, not-know na natin to kasi alam ko na paano gamitin yan. So, yun. So, as you can see, gesture na po. Wala na po yung buttons. Mas maganda kasi mas na ma-maximize mo yung screen hanggang pinakababa. Pagka may button kasi dyan, dagdag pa yun sa mga tumatakip or distraction. So, maganda yung ganyan na full screen talaga dito sa smartphone. So, continue natin. Home screen layout, kayong bahala, 5.6 o 4.6, pero syempre sa 5.6 tayo. Tapos, activate nyo po itong double tap to lock screen. Yun. Anong purpose niyan? Syempre, kapag naka-activate po yan, mas less nabubugbog yung power button at hindi agad masisira. Syempre, kasi may double tap na to lock screen. Ganito mangyayari yan. Malabas mo tayo saglit. From here, double tap na lang kayo. Lock na. So, hindi nyo nalalaspag ito. Actually, meron pa dapat yung double tap din para mag-on siya. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ina-activate yun. So, balik tayo doon ulit. Again, gear icon. More. Baba ulit. Sa pinakababa naman, make sure na i-activate itong show memory status para nakikita nyo sa recent screen nyo. Pagka ina-activate yung recent, makikita nyo kung ilan yung RAM yung natitira at yung RAM na konsumo. So, i-activate lang natin yan. And then, turn off naman natin itong show suggestions. Kasi gumagamit po yan ng internet para may ma-suggest sa inyo ng mga apps. Mga ganun. So, kung naka-off yan, wala siyang isasuggest sa inyo, which means less ads. Okay? Labas na tayo. Wala na tayong gagawin dito. So, pansin nyo, wala na po ito. Wala na yung kanina negative screen. And then, pwede na tayo mag-double tap. Okay? Ngayon, from here, wag muna tayo umalis. Since naka-default to mga to, kailangan nyo ba na mayroong clock dyan sa taas? Kung hindi, pwede nyo pong tanggalin po yung mga yan. Remove. Kasama na yung weather. Pag ni-remove nyo yun, magpapakita na yung maliit na clock dun sa taas. The same goes with this. Ginagamit nyo pa tong Google search na to. Kung hindi, remove nyo na lang din yan. Kasi gumagamit din yan. Widget is malakas sa battery and processing power din. And RAM din. Gumagamit din po yan ng RAM. Okay? And then from here, pupunta naman tayo sa settings. Hanapin natin yung settings icon. From settings icon, punta tayo ng always on display lock screen. Meron lang ako ipapa-activate sa inyo dito. Again, sa always on display and lock screen, click nyo itong raise to wake up. Again, ang purpose po nito kapag pupulutin nyo na yung phone, like na rin, nakaganyan, naka-off yan. Papakita ko sa inyo. Pag ginalaw natin siya, mag-wake up po siya. Yes, ibig sabihin, pwede nyo checkin na. Nang hindi wala kayong pinipindot, pwede nyo checkin kung may notifications ba o wala. Okay? So, hindi nyo nalalaspag itong power button. And then, syempre, i-activate nyo rin po itong double tap to wake or turn off. Wake or turn off na yan. Yes. So, that means, magagamit nyo na siya ngayon. Yung isa, pupulutin nyo, mag-on. Yung isa naman, tap. Mag-on. See? So, marami na po kayong way para hindi malaspag ang inyong power button, which is doon madalas nagkakaproblema mga smartphone, lalo pagka miyat-miyan yung ginagamit, mas napapahaba nyo yung buhay ng inyong mga buttons. Okay? So, okay na tayo dyan. Labas naman tayo ulit. Punta naman tayo ngayon sa display. Punta naman tayo ngayon sa apps. Magtatanggal na po tayo ng bloatware. And then, manage apps. Yun. And then now, click natin tong button sa taas muna bago tayo mag-start. Show all. Kailangan all. Kasi may tatanggalin din tayo ng mga built-in na apps. Pero hindi naman importante at okay lang mawala. So, show all apps. Ayan. Mas dadami siya ngayon. So, ayan. Andiyan na po tayo ngayon. Isa-isahin na natin. Unang-una,
si Amazon Shopping. Of course, di natin kailangan yan. Uninstall. Baba pa tayo. Basic Daydreams. Naka-gray out, so wala tayong gagawa dyan. Although useless yan, naka-gray out. Hindi natin siya matatanggal ng ganong kadali. Next, Bigo Live. Gumagamit ba kayo ng Bigo? Kung hindi, uninstall. Booking.com, uninstall. Candy Crush, uninstall. Yung mga games dito na si Poco na ang nag-install, pwede nyo pong tanggalin yan, safe po yan. Compass, pwede nyo pong uninstall yan. Unless lang ginagamit nyo yan, pero hindi nyo po gagamitin yan kahit rider kayo. Meron namang Google Maps eh. Fast Cash VIP, uninstall. Files by Google, uninstall. Geely Master, uninstall. One Hand, uninstall. LinkedIn, uninstall. Magamit pa kayo ng Lazada, uninstall nyo kung hindi. May Pera, uninstall. Puro mga pautang dito. Meta App Installer, disable. Clear data. Meta App Manager, disable. Clear data. Meta Services, disable. Clear data. Clear all data. Me Mover, uninstall. Netflix, uninstall. Pero kung may Netflix kayo, syempre hindi nyo tatanggalin yan. Notes, uninstall. I would recommend gamitin nyo instead, kung gusto nyo pa rin ng notes, gamitin nyo is Google Keep. Mas maganda pong gamitin yon. Nagsisynchronize sa lahat ng devices kung saan nakalagin ang inyong email. So this one, I wouldn't recommend this. Baggy, tsaka hindi maganda yung mga features. So yeah, uninstall. Own Bank, uninstall. Poco Community, kung di po kayo member dyan, uninstall. Poco Store, uninstall. ShareMe, uninstall. Shane, uninstall. Hindi nyo siguro ginagamit yan. Shopee, ginagamit nyo ba? Pwede nyo uninstall yan kung hindi nyo ginagamit. Spotify, uninstall kung hindi nyo gagamitin. I'm sure TikTok ginagamit nyo, so huwag na. Wallpaper Carousel, uninstall. Weather, uninstall. Ngayon nakikita nyo itong uninstall sa taas. Click nyo po yan. Magtatanggal naman tayo na hindi kanina kayang i-uninstall. Like this one, Mi Home. Home. Mi Remote, ginagamit nyo ba? Doc Viewer, the rest, ko lang. Kung gagamitin nyo yun, again, piliin nyo lang yung hindi nyo nagagamitin ha. Ito mga pinili ko lang is yung usual na hindi ginagamit. But I think ginagamit nyo yung TikTok, Shopee, Gallery Editor, Lazada. Malamang ginagamit nyo. So, pinili ko lang yung alam kong bihira nyo gamitin or may gumamit. So, yun. Uninstall, 340 MB rin yun na nawala. Yun. Ngayon, labas na tayo. Ito naman is tingin ko nakakairita tong part na to na feature ng app drawer ng Poco Launcher. Kapag nag-swipe kayo pataas, biglang may search na lumalabas. Pansin niyo yan? Swipe pataas, may search na lumalabas. Paano i-deactivate yan? Ang gawin nyo, again, pasok kayo sa taas, sa loob, search, di ba? Siyempre, i-back nyo muna saglit. Kailangan makita nyo tong gear icon. Click nyo yan, and then, click nyo tong open search after opening app. I-off nyo po yan. Alright? I-off nyo rin po tong app suggestions. Tapos, pwede nyo pong pakialaman tong manage app categories. Yun. Kung gusto nyo ikina-categorize yung app, or hindi, like kagaya ng itsura nito, balik papakita ko sa inyo. Yan, may all, may communication, may entertainment, blah blah blah, so iwahiwalay pa. Yan, kung ayaw nyo yan, kung ayaw nyo lang naman yan, pwede nyo i-off. Click nyo lang tong gear icon, manage app categories, off nyo lang po. So magiging open na po siya sa lahat. Wala na nung storbo dun sa taas. Yan, and then pasok pa tayo saglit. Pwede nyo rin pong i-off tong place new apps on the home screen. Ibig sabihin, tuwing meron kayong ini-install na bagong app, ayaw nyo ba na nasa home screen, diretso na siya sa app drawer? Or kung gusto nyo, meron din siya sa app drawer at meron din sa home screen. Nasa inyo po yun, pero usually ako ino-off ko yan para hindi masyadong hassle. Tapos dito sa scroll bar, pwede nyo po siyang original layout or alphabetical. Siyempre, preferred ko, or sana preferred nyo rin, alphabetical. Mas madali pong hanapin yung app pag alphabetical. Hanapin mo lang kung pang ilang siyang letra. At mapansin nyo, yan na lang po siya ngayon. Kanina, napakarami po niyan. Yan, minatira pa nga konti, pero pwede na nating huwag pakialaman yan. Kung sana pwede lang remove din tong mga Google app, pwede naman yun. Safe po tanggalin yan. Kaso wala wala silang disable. So as you can see, for some reason, tinanggalan sila ng disable at saka uninstall na button. Yung mga nanditong Google apps. Wala tayong gagawa dyan. Kailangan dyan ng konting advanced na, which is gagamit tayo ng third party apps. Pero currently, ito lang po yung mga pinaka-safe na tanggalin na hindi po magloloko yung smartphone nyo. So, yan na lang po. Basic na lang. Pwede nyo na pong tanggalin ito mga to. Pwede nyo pong i-remove. Don't worry. Pag na-remove nyo, nandito naman lahat yan sa app drawer. Ito po yung home screen na tutukoy ko at ito naman po yung app drawer. Okay, parang hindi lang sila nagdo-duplicate. Pero, again, pwede nyo po siyang i-arrange base sa trip nyo kung anong gusto nyo. Ngayon, ito na. Last naman to. Kung papansin nyo, may mga animation tayo kapag nag-open tayo nito. Yan, meron pa tayo. Pag nag-back tayo, may animation pa na gano'n. Kung gusto nyo ng instant, mabilis, pwede nyo pong i-disable yung animation. Direct agad. Pag click nyo, diretso na agad sa kung anong mangyayari. Kung so i-close, i-back, or something. So, ang gagawin nyo lang po, hanapin nyo po yung accessibility. Nasa additional settings po siya. Yan. And then, accessibility.
From there, punta po kayo sa Vision, and then punta po kayo sa Remove Animation. Ito. Yan. So, magiging instant na po. Ito, pipindot kayo, instant, wala na yung parang sumasayaw pa yung app. Pag back, mas mabilis. Mas tipid po yan sa battery. Again, wala na po tayong pinakailaman sa developer options. Diretso na po sa normal na settings. So, walang maapektuhan sa mga banking apps nyo at GCash. Ngayon, test natin siya kung safe ba yung pinagagawa ko or pinagtatanggal ko. I-off natin lang saglit or i-reboot. Ayan. So, reboot na lang natin para mabilis. And then, wait natin kung magbubutlot ba siya o hindi. Pero I assure you, safe po to. Yan po yung mga safe talaga na tanggalin ng mga bloatware. And hopefully, kahit pa paano, kahit katiting lang is mag-improve ng konti yung inyong battery life. Performance na din since konti na lang yung nangaagaw ng performance. And of course, internet. Hindi rin agad-agad mauubos yung mga internet nyo kasi nabawasan ng mga gumagana na mga apps sa background. Yun. As you can see, safe po yung mga pinagtatanggal natin. Hindi po naapektuhan yung system. So I hope nakatulong po ito sa inyo sa mga hindi po advanced user. Again, for basic users po ito. Kung advanced user ka, I'm sure hindi ito para sa'yo. Para lang talaga to sa mga hindi po techie, sa mga basic users lang talaga, okay? Ito lang po yung guide sa kanila para mas magamit nila at mas mag-improve yung kanilang experience sa kanilang smartphone dito sa mga Poco smartphone. So, yun. Hanggang doon lang. This is Scoutman. Kung gusto niyo mga ganitong basic lang, tech simplified, ika nga, yun ang pinaka bottom line natin dito sa channel. I hope you can consider mag-subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.